Yan, for today's video mga ka-idol ay gagawa tayo ng video. Joke lang. Umayos ka dyan, Berto. For today's video ay gagawa po tayo ng binang liit. Kasi maliliit po siya. Siya po yung, kaya po tinatawag na binang liit kasi binangkal siya na maliliit. At napaka-crunchy po niya at napakalambot. So, wag natin patagalin pa. Let's do this. At yan ang una ko pong nilagay, itong ating sugar, itong ating wash. Yan pwede po yung gumamit ng white sugar. At pangalawa yung ating tubig at nasa description box po yung ating full recipe. At yan, tingnan nyo pong mabuti ang ating procedure. At ang pangalawa kong nilagay, pangatlo itong ating iodized salt. Yan, then itong ating vegetable shortening at margarine. Yan, inuulit ko po kung ano yung nakalagay sa ating recipe, yun lang po ang sundin nyo. At dapat nakasukat po ito. At itong ating baking at yeast, yan, hinalo ko na po sa tubig. Yan. Yan, inuulit ko po, panoorin nyo po yung maayos yung ating procedure. At yung itlog ni Manong, isang piraso lang po. Pwede po hindi na kayo maglagay ng itlog. Pero mas masarap kung meron. Lalo na kung pang-business, kung talagang nagtitipid kayo, okay lang naman po yung lasa kahit walang itlog. Yan ay mekos-mekos lang natin yan na maayos. Yan, papakita ko sa inyo kung ano yung nagpapakrunchy nito. Talagang sinasabi ko pong napaka-crunchy niya. At ito po yung ating nilagay, itong ating third class flour. Or kung wala kayong third class, pwede po yung cake flour. Then yung ating cornstarch. Cornstarch, yan po yung nagpapaklutong, napaka-crunchy. At itong ating first class flour. Bali mix po siya. Din itong ating milk powder. Yan. Yan po yung nagpalinamnam sa ating binang liit. Kasi may cornstarch at milk powder. Pwede po, kung wala po kayong milk powder, pwede po kayong gumamit ng evap or kahit anong gatas. Basta kung maglagay kayo, kung halimbawa evap yung ilalagay nyo, wag nyo pong, bawasan nyo po yung tubig. Basta yung kung ano itong timpla na to, kasi ang timpla po natin is kalahating kilo lang. Yan, kung gusto nyo maramihan, halimbawa 1 kilo, i-plus nyo lang po yung recipe natin. Yung iba kasi minsan nagtatanong pa, paano kung 1 kilo, i-plus nyo lang po yung kalahating kilo nating recipe. Ganun lang po ka-basic. Yan, i-mix lang natin na maayos. Yan, at kung tingin nyo medyo basa, ay dagdagan nyo konti ng harina ang kamay nyo. Basta wag masyadong basa. Kung ano yung recipe na nakalagay, yun po ang sundin nyo para perfect po yung ating anyong pag-try sa recipe na to. At pagka ganyan na, kumuha lang kayo at ganyan lang po, bibilugin nyo lang siya. Yan, pero in example ko lang po yan. Yan po, bibilugin nyo lang siya ng pagganyan para hindi na kayo mahirapan, para mabilis lang. Yan, maliliit lang po. Pwede, nasa sa inyo na po kung gaano kalalaki yung cut nyo. Yan, sa akin, kinat ko siya tang tig 20 grams. Yan po, Then binilog ko lang siya, then nilagyan ko ng konting tubig yung kamay ko, then binasa ko yung dough. Then nilagay ko siya sa sesame seeds. Yung konting basa lang po, wag naman po yung masyadong sobrang basa, wag niyo pong liliguan. Yung sakto lang nadidikit yung ating sesame. Yan, then lagyan muna natin lahat itong ating dough ng ating sesame seeds. Basain lang natin, then lagyan ng sesame seeds, then lulutuin na natin. At yan, nalagyan na po lahat, lulutuin na po natin. Rekta luto na po ito, hindi na po ito pinapalsa ng matagal pa. At yan, saktong apoy lang po. Huwag po masyadong malakas yung apoy natin. Saktong ano lang, saktong lakas lang. Yun po, kaya po siya tinawag na binang liit kasi maliliit po yung ating cut. Yan, antayin nyo lang pong lumutang kasi lulutang po yan. Pag hindi po yan lulutang, nako, palpak po yung gawa. Pagka hindi lulutang ang isang binangkal. Kaya dapat lulutang po siya. Yan din, huwag niyong kalimutan baliktarin kung asan yung may kulay puti pa. Nga, napaka-basic lang po ng recipe na to kahit po wala kayong alam sa paggawa is ito napaka-basic po talaga kasi hindi mo na kailangan pang paalsahin or hindi po siya mabusising gawin. Yan, napakabilis lang po niya gawin. Saka marami po ang nagawa sa ating kalahating kilong recipe. Yan, kalahating kilo lang po itong ginagawa natin pero marami po yung nagagawa. Yan po nakikita nyo, dapat golden brown din, dapat bibiyak po talaga siya. Yan po, huwag nyo pong gaanong karamihan, baka pasobrahan nyo sa shortening or yung margarine.
Or kung anong meron kayo, yun lang po at dapat kung ano yung sukat na nakalagay, yun lang po ang sundin nyo. Huwag nyo pong karamihan, inuulit ko po, huwag nyo karamihan, baka mas damihan nyo ng mga shortening or margarine, baka masobra yung biyak niya. Baka mahati siya sa sobrang ano niya. Kasi piniprito po siya. So ayan, lulutuin muna natin lahat. Yan po, ang dami pong nagawa sa ating kalahating kilo. At yan na po ang ating finished sorry. At yan na po ang finished product ng ating binangliit. Pasensya na kayo, nabulol si George. George, sumayos ka. At yan po, napaka-crunchy niya at saka napakalambot. Yan, kung magtatanong kayo kung ilang days to bago masira, 5 to 6 days po ito bago siya masira. So, ayan, pwede nyo po yung balutin, lagay sa plastic at yan, i-display nyo sa mga tindahan, pwede na po yan. Yan, napaka-inulit. Yan po, napaka-crunchy niya, saka sobrang lamot dahil sa cornstarch. At yun lang po, at sana nagustuhan nyo tong video na to, at sana may natutunan kayo, at sana masubukan nyo tong recipe natin. At yun lang po, maraming salamat sa pagsuporta nyo sa akin. At yun lang, marami pa tayong i-upload mga bagong video. I love you all!